Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po. Tayo ngayon po ay nagpapatuloy pa rin dun sa series natin dun sa Growing in Jesus po, no? Tapos ditong mga nakaraan, natalakay na natin yung tatlo dun sa pinaka-character traits na meron, kundi yung una, yung kahabagan or yung compassion, yung tender mercy. Yung pangalawa naman, yung minensahe po ni Pastor Tino, yung kindness. Tapos yung nakaraang linggo, yung humility. Ngayon naman po, ating i-discuss yung about dun sa meekness o sa Tagalog ay kaamuan. Tapos ang verse pa rin po natin na yung Colossians 3:12. Sa yung kahinahunan sa ESV, siya i-translate at meekness, NIV siya i-translate as gentleness. Tapos ang salita Biblia ay siya i-translate bilang kaamuan. Ngayon ba, anong ibig sabihin pag sinabi nating mahinaon o pagkakaroon ng kaamuan? Meekness, gentleness na ito. According po sa Cambridge Dictionary, meekness is the quality of being gentle and not willing to argue or express your opinion in a forceful way. Sa Merriam-Webster naman, ganito ang sabi: the quality or state of being meek, a mild, moderate, humble, and submissive quality. Sa madaling salita, ang kaamuan ay pagkakaroon natin ng control sa ating emotion, sa ating strength, sa ating response. At sabi din sa definition po, yung pagkakaroon natin ng kaamuan ay pagkakaroon natin ng katangiang magpasakop. Ganito po ang example, habang nagdadrive tayo ng kotse, tapos accidentally may isang motor na mabilis na tumakbo, tapos nabangga yung ating side mirror at nasagi. Di ba normally, sa ganitong sitwasyon, sobrang galit tayo? Kasi talaga naman sobrang nakakagalit at nakakainis ng ganitong sitwasyon. To the point na na-overpower tayo ng ating emosyon at nawawalan tayo ng control with our emotion. Isa pa, nawawalan din tayo ng kakayang sa ating strength at mag-response ng tama. Kaya nakakapag-response tayo ng mali. Ang taong may kaamuan na hindi ganito. Sa halip, siya ay may control sa kanyang emotion, sa kanyang tugon, sa kanyang lakas. Siya ay may kakayahang magpasakop. Ganito ang taong may kaamuan. Oo, maaari siyang makaramdam ng galit, pero deep inside, hindi niya hinahayaang ma-overpower siya nito. He stay calm, he's gathering his thought before anything action na gagawin niya. He responds with gentleness and he remain humble and submissive. Ang kaamuan or meekness ay hindi lamang nangangahulugan ng pagiging mapagpakumbaba. Kasi technically po, yung pagiging humility at yung meekness, most commonly, napapag-interchange siya. Pero may key differences po yung dalawa. Yung humility ay nakafocus on how we think of ourselves. Nakafocus po siya kung paano natin tinitingnan yung sarili natin na mas mababa kaysa iba. Tapos yung meekness naman po, on how we treat our others, nakapoint siya kung paano tayo nakikitungo sa iba. Kaya ang difference nung meekness sa humility, yung meekness ay yung humility, inward siya, na sarili natin siya. At yung meekness naman, outward siya, kung paano tayo nakikitungo sa iba. Ngayon alam na natin by definition kung ano ang kaamuan. Maaring sa nakakarami sa atin, talagang bahirap yung katotohanan na ito. Maaring may mga magtatanong sa atin kung paano natin ito may papakita. Kaya ngayong umagang, ito pang sasagutin natin. Paano natin may papakita ang kaamuan? Or how we can demonstrate meekness? Ang unang punto po natin ay pagkakaroon natin ng power under control. Ano bang ibig sabihin pag sinabi natin power under control? Makibukas po kayo sa akin sa Matthew 26:47 to 55. Sabi po doon, yung pagdakip kay Jesus, nagsalita pa si Jesus, nang dumating si Judas, nakabilang sa 12, may kasama siyang maraming tao, na may dalang mga tabak at pamalo. Sinugo sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi pa ng mga taksil sa kanyang mga kasama, kung sinong hahalikan ko, siyang dadakipin ninyo. Nalipitan niya agad si Jesus at binati, magandang gabi po, Guro. Saka hinalikan. Sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo, at siya'y nilapitan nila at dinakip. Bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang tainga ng utusan ng pinakapinunong hari at natagpas ang tainga niyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagayan
ang nababuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Hindi mo ba alam kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ipadadala niya agad ako ng 12 batalyon ng mga anghel. Ngunit paano matutupad ng nasa kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Binilang niya ang mga tao at sinabi, ako ba'y tulisan at naparito kayong mga may tabak at pamalo upang dakpin? Araw-araw nakaupo ako nagtuturo sa templo, ngunit hindi niyo ako dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta, tumakas ng mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Noon po sa talatang binasa natin, yun yung event kung saan dinakip si Jesus kasama si Judas na alam naman natin na nagtaksil. At yun din po yung simula ng katuparan nung propesiya kay Jesus yung kanyang gagawin. Ngayon, hindi yun po ang focus natin. Nabibigyan natin focus lang ay yung verse 51 to 53, na kung saan doon ay yung event na may bumunot ng tabak, tas pinagbawalan siya ni Jesus. Kapansin-pansin, doon sa dalawang tao na yun, between doon sa bumunot ng tabak, yung tumagpas ng tainga at kay Jesus, yung differences ng paggamit ng lakas at kapangyarihan. Ang tinutukoy ko yung between kay Jesus at dun sa isang alagad na tumaga ng tainga, na dun sa John 18:10 po, pinangalanan siya na si Simon Pedro. Sinabi nun, binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang tainga ni Malco na isa sa mga alipin ng pinakapinunong pari ng mga Hudyo. Si Simon Pedro ay gumamit ng dahas, napaka-agresibo, padalos-dalos at walang control sa kanyang emotion. Ngunit sa kabilang banda, si Jesus naman ay nagpakita ng kaamuan at hindi padalos-dalos, which is a crystal clear po na illustration kung ano yung kaamuan. Ipinakita ni Jesus what meekness should be. That you have that power, you should have a control over it. Kaya power under control. Na kung paano differences ng dalawa, si Simon walang control sa kapangyarihan niya, si Jesus may control doon sa kapangyarihan na mayroon siya. Di ba sabi po doon sa 53 to 54, sabi niya doon, hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, padadalan niya agad ako ng 12 batalyon ng mga anghel. Ngunit paano matutupad ng kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Doon pa sa English Standard Version, imbes na batalyon ang gamitin na word, doon sa English Standard Version, ginamit po yung Legion of Angel, which is nung na-research ko po, kung yung batalyon ay nag-range siya ng 300 to 1,000 na soldier, yung Legion of Angels po ay 6,000. Kaya pag tinimes natin yung 6,000 na Legion of Angels na yun, times 12, doon sa binanggit sa talata, 72,000. Ganon karami ang kayang hilingin ni Jesus upang ipadala sa kanya. Hindi pa napakaliwanag nun kung gaano kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Yung kapangyarihan niya hindi masukat. Talagang kayang-kaya ni Jesus magpadala ng ganitong karaming anghel para proteksyonan siya. Pero hindi niya ito ginawa. Liban sa para matupad yung nasa kasulatan upang i-demonstrate niya yung character na mayroon siya. Hindi ba't yung hindi po paggawa ni Jesus, yung nung pagbabadala ng mga anghel na yun, ay nagpapakita na siya may control dun sa kapangyarihan na mayroon siya? Hindi katulad ni Simon Pedro na walang control sa kanyang strength and power. Maring sabihin natin na iba naman si Jesus kay Simon Pedro. Si Jesus ay Diyos, samantalang si Simon Pedro ay tao lamang. O sadya namang hindi maikukumpara yung kapangyarihan na mayroon si Jesus sa kakayanan o kapangyarihan na mayroon si Simon Pedro. Sapagkat gaya lang naman natin, si Simon Pedro ay tao lamang. Pero hindi po ang pinag-uusapan natin dito yung amount or yung measure ng kapangyarihan na mayroon tayo. Ang pinag-uusapan natin ay kung paano natin kinukontrol yung power na mayroon tayo. Kasi yung a power that we have, that we cannot control, is useless and oftentimes dangerous. A power that we have, that we cannot control, is useless and often dangerous. Hindi po ba mga politiko, kapag sila'y naluklok sa pwesto, nagkakaroon sila ng kapangyarihan? Nagkakaroon sila ng tinatawag nating authority. The higher the position na kanilang natatanggap, the much power na mayroon sila. Actually, hindi naman siya masamang bagay kung nakokontrol nila ang kapangyarihan na yun. Nagiging masamang bagay lamang yun pag sila nang kinokontrol ng power na mayroon sila. Kaya nagiging useless and dangerous lamang yun pag wala silang control sa kapangyarihan na yun. Kaya di ba po nangyayari yung corruption?
nangyayari yung mga flood control issue na yan. Kasi liban sa grid, sila yung na-overpower nung power na mayroon sila. Kaya we should be mindful and wisely use the power that we have. May naidulot bang mabuti yung ginawang pagtaga ni Simon Pedro kay Malco? Di ba'y wala? A power that we cannot control can possibly din mag-cause ng destruction. Na kung paano yung ginawa ni Simon Pedro ay nag-cause ng physical harm kay Malco. So for us to demonstrate meekness, we need to first learn how to control our power. Kaya yung unang requirement na para maipakita natin at may demonstrate natin yung meekness na mayroon tayo, kailangan may control tayo sa kapangyarihan na mayroon tayo. Para maipakita natin ang kaumuan, kailangan muna nating matutunan kung paano kontrolin ang kapangyarihan na mayroon tayo. Gawin nating example yung ginawa ni Jesus kung paano niya ipinakita yung meekness. Huwag tayong padalos-dalos. Huwag maging aggressive. Huwag maging arrogant. Ngayon ang tanong, ang hindi pa paglaban ni Jesus ay pagpapakita na siya'y mahina. Na hindi niya pagtuloy ng pagdala ng mga anghel na sinabi niyang kaya niya, ay nagpapakita na siya'y mahina. Alam natin ang sagot ay hindi. Di ba normally sa ating mga tao, lalo pag nasa katwiran tayo, iniisip natin na nararapat lamang nating ipaglaban kasi nasa katwiran nga tayo technically. Kasi di ba may palabas pa na kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Pero anong tinuturo sa atin ni Jesus? Minsan, hindi lahat ng laban, kahit pa nasa katwiran tayo, ay dapat nating ipaglaban. Na minsan, kahit pa tayo ay yung justly na dapat tayong lumaban, minsan ay hindi dapat nating ipaglaban yon kahit pa tayo ay nasa katwiran. Hindi ba ganoon ang ginawa ni Jesus? Kasi technically, kung nagpadala si Jesus ng batalyon ng mga anghel, walang problema doon. Sapagkat yon ay isang makatuwirang bagay. Sapagkat in fact, wala namang kasalanan at nasa katwiran naman si Jesus. Kaya't nararapat lamang niyang gawin ng bagay na yon. It was a just thing to do. Ngunit ito hindi ginawa ni Jesus. Dahil liban sa upang matupad ang nasa kasulatan, ito'y ginawa din niya upang i-demonstrate ang character na mayroon siya. Ang kaamuan or weakness na mayroon siya. Kaya maaaring tanong natin, ang pagiging meek ba ay pagiging mahina, pagiging weak, or pagiging powerless? Does meekness equals powerless? Does meekness equals weakness? Ang sagot ay hindi. Actually, ang pagiging meek o maamo was in fact that saying that you have the strength and power, merong ang lakas at kapangyarihan, pero mayroon kang control doon sa kapangyarihan na mayroon ka. For example po, may isang tao na magaling sa martial arts. Tapos di ba pag sinabi natin black belter, siya ay may kakayanan at sufficient enough na kakayanan para ipagtanggol yung kanyang sarili. Tapos sabihin natin one day out of nowhere, may naghamon sa kanya ng gulo for no such valid reason. Wala trip-trip lang kung sa termino ng mga kabataan na kursunada lang. Pero pinili niyang umatras na hindi patulan. Ang pag-atras ba na ginawa niya ay pagpapakita na siya'y mahina? Alam nating hindi. Alam nating may kakayanan siya, pero pinili niyang hindi yun ipaglaban. Ang hindi paglaban ay hindi nagsasabi na tayo'y mahina. Imbis ito'y patunay na tayo may kapangyarihan, ngunit alam natin kung kailan to dapat tamang gamitin na nangangahulugan na may control tayo dito. Alam kong maaring mahirap ito para sa atin na isantabi yung ating kapangyarihan kung paano natin i-control yun. Kaya ang susi, huwag tayong umasa sa sarili nating kakayanan. Kasi limitado at insufficient yung kakayanan na meron tayo. Na kaya merong banal na espiritu para tumulong sa atin para maging sufficient enough yung control na meron tayo. We should stop relying on ourselves and start trusting and let the Holy Spirit take control. Sapagkat kung sa sarili tayong kakayanan na aasa, talagang hindi natin kaya. Maaring lahat tayo mag-fail kung sa sarili tayong kakayanan na aasa. Our power is limited, but with the help of God, it became limitless. Kaya't yun po ang unang punto natin, kung paano natin may papakita ang kaamuan. Kailangan yung kakayanan, yung kapangyarihan na mayroon tayo ay kaya nating i-control kasi useless yon, dangerous yon, walang pakinabang yun. Kung yung power na mayroon tayo, hindi naman natin alam kung paano gamitin. Ngayon naunawaan na natin para maipakita ang kaamuan,
kailangan may control tayo sa ating power o kapangyarihan. Dakot naman tayo sa katotohanan, pangalawang katotohanan, kung paano natin may papakita ang kaamuan sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng mahinahong tugon. Kung sa English po, patient response. Bago tayo dumako doon, sa pagpapaliwanag kung bakit mahalaga sa pagpapakita ng kaamuan, na tayo'y tumutugon ng tama, ng may hinahon at katiyagaan. Tingnan muna po natin yung connection between meekness and patient. Doon sa key verse po natin sa Colossians 3:12, doon sa ESV ko babasahin, sabi doon, "Put on then as God chosen one, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patient." Di ba't yung meekness and patient, pareha pong nabanggit doon sa talata na yon. Yung parehas na qualities na yun ay parehas inaasahan sa atin ng Panginoon. Ganon din dun sa verse po na nagtuturo about fruit of the Spirit, dun sa Galatians 5:22-23. Nasabi dun ay, "Subalit ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito." Yung patient po, tinranslate sa Tagalog dyan na katiyagaan. Tapos yung meekness ay kahinahunan. Kaya pinapatunayan na yung meekness and yung patient ay laging magkasama. Pinapatunayan na nun na hindi ka maaring maging meek kung wala kang patient. Di ba ang patient o pagtitiyaga at meekness, ang common ay dapat laging magkasama sapagkat di tayo maaring maging meek kung wala tayong patient o pagtitiyaga. Because for us to have meekness, we should have patience. Bakit ba mahalaga na mahinahon ng ating tugon sa kung anumang sitwasyon? Paano yan nagpapakita ng ating kaamuan? Doon naman po sa 2 Timothy 2:25, sabi ganito, "Mahinahon niyang tinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya, baka sakaling marapating ng Diyos na sila'y magsisi, tumalikod sa kasalanan, sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan." For context po, ang nagsasalita sa talata na ito ay si Pablo. Ito ay liham na isinulat niya para kay Timoteo, na kanyang alagad. At dito sa chapter na ito, sinulat yung mga listahan and instruction kung paano maging isang tapat na lingkod, na kagaya na lamang nitong verse 25 na binanggit natin, na nagtuturo kung paano magtuwid. Pansinin natin na unang binanggit po dyan na yung word na mahinahon. Na yung unang word, ngayon, may ambag ba yung kahinahunan kapag tayo nagtutuwid? Ang sagot ay meron. Pagsinin po natin yung word na baka sakaling, yung sabi doon ay baka sakaling, di ba yung pag sinabi natin baka sakali, hindi naman nangangahulugan yun na sure na sure. It's just possible lang, umalay natin. Wala man siyang direct effect, yung word na baka sakaling, pero may possible siya na effect. Hindi man siya 100% na sinasabi doon yung mangyayari na sila itataligod sa kasalanan na yon. Pero mas maigi na yung mayroon kaysa wala. Ngayon, hindi lamang sa pagtutuwid, pwedeng i-apply ang pagtugon natin ng may patient, katiyagaan o kahinahunan. Sa lahat ng panahon, anuman ang sitwasyon, dapat tayong tumutugod ng naaayon at may kahinahunan. Ano bang maaaring ibunga kapag tayo tumutugon ng may patient? Kapag tayo tumutugon ng ganito, na ipapakita natin yung kaamuan. Kahit yung sa pagtugon natin ng may kaamuan sa kung anumang sitwasyon, na i-demonstrate natin yung meekness na mayroon tayo. Isa pa, kapag ganito ang ating tugon, tayo nagpapakita ng pagmamahal sa ibang tao. Lalo na sa mga panahon na tila kay hirap tumugon ng mahinahon. For example, yung story natin sa introduction kanina, nagdadrive ka ng kotse, tapos napakabilis ng motor, yung takbo ng motor, dahil doon nabangga ka at nabasag yung side mirror ng sasakyan mo. Tapos itong nakabangga, sabihin na nating matapang pa, arugante at ayaw panugutan yung kanyang ginawa. Sa ganitong sitwasyon, gaya na sinabi natin kanina, napakahirap tumugon ng tama. Normally ang tugon natin ay magalit, kasi kung titingnan natin sa pamantayan natin mga tao, may karapatan ka naman talagang magalit sa ganung sitwasyon. Napakahirap doon tumugon ng mahinahon, pero tandaan natin, ang taong may kaamuan, hindi tumutugon sa anumang sitwasyon na pinangungunahan ng kanilang emosyon. Kaya't ganun po ang taong may kahinahunan.
Hindi siya pinangungunahan ng kanyang emotion. Siya hindi man emotionally driven, siya spiritually controlled. Kaya kapag nagre-response tayo ng may galit sa ganitong sitwasyon, ay binibigyan ba nito ng solusyon? Kung naging opposite yung response, kung tayo nag-response ng galit tayo, may naging magandang bunga ba yun? May resulta bang mangyayari yun? Kapag ba nag-response tayo ng may galit sa ganitong sitwasyon, ay binibigyan ba nito ng solusyon ang kasalukuyan natin pinagdadaanan natin? Alam nating hindi. Imbis na solusyon, ang binibigyan sa atin ito ay lalong konsumisyon. Pinapakita at pinapagulo lamang ng sitwasyon kapag mali ang ating tugon. Kaya pag nagkakaroon tayo ng maling tugon, mas lalo lamang gumugulo, mas lalo nagiging magulo ang sitwasyon. Pag ginawa ba natin yun, na tumugon naman tayo nung kabila, na tayo tumugon ng mahinahon, may assurance ba na babayaran itong taong nakabangga, inasira sa sasakyan natin? O kaya naman dahil dito ay hihingi na siya ng tawad sa atin? Alam natin ang sagot ay maaari lamang, pero mas maaaring hindi. Pero hindi na mahalaga yon. Ang taong may kaamuan ay tumutugon ng mahinahon, hindi para sa sarili niyang kapakanan. Sa halip, ginagawa niya ito dahil mayroon siyang pagmamahal sa ibang tao. Bilang mga Kristiyano, mayroon dapat tayong pagmamahal sa ibang tao. Kung paanong minahal din tayo ni Kristo, siyang dapat din tayong magmahal sa ibang tao. Kaya't ang ugat ng pagtugon natin ng mahinahon ay pagmamahal. Yung pagtugon natin ng mahinahon sa ating kapwa ay rooted in love. Maaaring sabihin natin unfair, ang hirap naman nun, ikaw na nga nagawa ng masama, ikaw pa ang tutugon ng mahinahon at tama. Pero ang sabi natin si Jesus dito sa mga sunod-sunod na talaga nito, sa Roma 12:17, huwag niyong gantihan ng masama ang masama, sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Sa unang Pedro naman po, 3:9, sabi doon, huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag niyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala. At doon sa huling verse po, sa Lucas 6:27, subalit sinabi ko sa inyo, mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Kaya ang pagtugon natin ng mahinahon ay hindi unfair na bagay. Sa halip, ito ay nararapat at makatuwiran nating gawin. Hindi tayo nagpapakita ng kaamuan para sa sarili nating kapakanan. Ginagawa natin ito para sa ibang tao at higit sa lahat ay dahil ito ang kalooban ng Diyos. Hindi ba gano'n naman sadya, simula na naging Kristiyano na tayo, yung kalooban na ng Diyos ay sinusunod natin. Ang buhay na natin ay hindi patungkol sa atin, kundi ito'y patungkol na sa Diyos. Ang pagdagon natin ng mahinahon, isang patunay, ito'y isang proof na tayo may kaamuan. At ito po rin na isang proof na tayo mayroon ng binagong buhay. Kaya yun po ang pangalawang punto natin, na paano natin may papakita yung kaamuan. Na una, kailangan meron tayong power under control. Yung pangalawa naman, na dapat tayo tumutugon ng mahinahon sa anumang sitwasyon dahil yung nagpapakita ng ating love, nagpapakita natin pag-ibig sa ating kapwa. At yung panghuling punto po natin ay submission to God's will. Paano natin may papakita yung pagpapakita ng kaamuan pag tayo ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kung babalikan natin yung definition natin ng meekness kanina, mapapansin natin dun sa Merriam-Webster, sinabi din yung phrase na submissive quality. Ano bang ibig sabihin pag sinabi natin submissive o mapagpasakop? According to Merriam-Webster, submissive is defined as being inclined or willing to submit to others. Sa vocabulary.com naman po, i-define siya ang submissive as to obey or yield to someone else. Tapos sa Oxford language naman, i-define siya as ready to comport to the authority or will of others, meekly obedient or passive. Kapag sinabi natin submissive, ito'y nangangahulugan na tayo sumusunod ng kusang loob. Tayo sumusunod ng kusang loob sa kung ano man ang naisipagawa sa atin ng individual na may otoridad sa ating buhay. At sa ating mga Kristiyano, ang alam natin na ang individual na may otoridad sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating Diyos. Kasi the moment na nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, sinuko ang ating buhay kay Jesus at nanalig sa Kanya bilang ating tagapagligtas, siya na naging hari at Panginoon ng ating buhay.
Kaya't kung ano man ang nais niya, kung anong kalooban niya, at kung anong ipinag-uutos niya sa atin, ito yung malugod nating sinusunod. Dahil yun ang nararapat at yun ay nagpapakita ng pagpapasakop natin. Ang buhay ni Jesus ang pinaka-best example kung paano niya ipinakita yung kaamuan sa pamamagitan ng pagpapasakop at pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Doon po natin makikita yun sa Lucas 22 verse 42. Sa ang salita ng Biblia version ko po babasahin. Sabi ganito, Ama, kung maaari, ilayo niyo na sana sa akin ng mga paghihirap na darating, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo. For context po, sinabi ito ni Jesus, that time na yung event, bago yung binasa natin kanina na pagdakip sa Kanya. Sa ating talatang binasa, mapapansin natin kung paano nagsastruggle ng Panginoong Yesus sumunod. Kasi dun sa unang praise, mapapansin natin kung paano siya nagsastruggle. Kasi sa unang part, dun sa verse ay hayag na makikita kung paano hiniling ni Jesus sa Ama na sana alisin na sa Kanya ang paghihirap na darating. Kaya't grabe yung struggle ng Panginoong Yesus. Ito'y between His will na nasa katawang tao at yung will ng Diyos Ama. Hindi naman ligid sa ating kaalaman kung gaano yung paghihirap na dinanas ni Jesus o daranasin niya that time. Gayon pa man, mapapansin din natin na nag-conclude siya dun sa second part ng verse na yun, na sinabi niya na, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo. Mahirap, mabigat, at masakit man para kay Jesus, pinili niya pa rin magpasakop sa kalooban ng Diyos Ama. Ang kaamuan na hindi nangangahulugan, na hindi tayo nakakadama ng sarili nating gusto, kundi handa tayong isang tabi ang ating gusto at magpasakop sa gusto ng Diyos. Ang kaamuan na hindi nangangahulugan, na hindi tayo nakakadama ng sarili nating gusto, kundi handa tayong isang tabi ang ating gusto at magpasakop sa gusto ng Diyos. Ang mga taong meek ay natutong bunuin sa panalangin ang kanilang struggle sa pagsunod upang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo magiging tunay na meek sa ating sariling kakayanan lamang. Ang kaamuan ay laban sa natural nating kalikasan. Kaya't kailangan nating makipagbaka sa ating sariling kalooban sa pamamagitan ng pananalangin. Ang taong meek ay nakikipagbaka sa kanyang sariling kalooban in private para mapakita niya itong public. Kaya tayo nanalangin in private para maipakita natin yung meekness in public. Hindi ba ang ipinakitang meekness ni Jesus nang dumating ang mga sundalo para dakipin siya ay bukan ng kanyang submission niya sa kalooban ng Diyos Ama. Noong palang nanalangin siya sa hardin ng Gethsemane. Kasi yung event po bago siya dakipin ay siya yung nananalangin nun. He was prepared for that moment. Hindi tulad ni Pedro. Di ba si Pedro, nung time po na yun, sila yung niyayain ni Jesus manalangin, pero hindi sila sumasama. Kaya't mapapansin din natin, paano ipinakita yung meekness, dun din sa unang Pedro 2:23. Sinabi doon, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makaturungan kung humatol. Ang key phrase po natin doon, kung mapapansin natin yung ipinaubaya niya ang lahat, na sa ang salita ng Biblia version, ay ganito ang sinabi, ipinagkitiwala niya ang lahat. Kung kanina, sa pangalawang punto natin, na sinabi natin sa pagtugon ng mahinaon, yun ay rooted in love. Ngayon naman, sa pagiging submissive natin sa kalooban ng Diyos, ito ay rooted in trust and rooted in faith. Ang pagtitiwala at pananampalataya natin sa Diyos ang siyang ugat o dahilan kung bakit tayo nagpapasakop sa kalooban niya. Kaya ang meekness ay nagpapakita na tayo nagtitiwala at nananalig sa Diyos. Tayo nagpapasakop dahil naniniwala tayo at nagtitiwala tayo na hindi niya tayo pababayaan kailanman. Nagtitiwala tayo sa kanyang pag-ibig, sa kanyang karunungan, sa kanyang katarungan, sa kanyang kapangyarihan, at sa lahat ng kanyang ginawa kahit minsan hindi natin ito maunawaan. Hindi tayo lumalaban sa kung anumang ipinahintulot niya kahit na mga ito ay masakit sa ating kalooban, kung paano ito ay naging masakit din para sa Panginoong Hesus. Ganon din dapat tayo mag-demonstrate at dapat tayo nagpapasakop. Kapag sinabi niyang manahimik
huwag ipagtanggol ang sarili. Tumatahimik tayo nang hindi nagiging mapait dahil buo ang pagtitiwala natin sa Kanya na umiibig sa atin at nakakaalam ng lahat ng pinakamabuti para sa atin. Nagagawa nating mag-rest sa Kanyang katapatan at nakikita iyon sa ating pagtugon sa bawat sitwasyon ng may kaamuan. Kung matatandaan po natin yung discussion or yung mensahe about sa compassion nakaraan, sinabi doon na yung tagline na, "The greatest act of compassion was displayed on the cross." Oo, totoo, na ang pinakadakilang kahabagan ay pinakita sa krus. Gayun din naman, ang pinakadakilang kaamuan ay pinakita din sa krus. The greatest act of meekness was also displayed on the cross. Si Jesus ay may karapatan sapagkat si Jesus ay Diyos, pero hinubad niya ito at isinuko ang karapatan na iyon para sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Hindi ba't kapag pinipilit natin ang ating karapatan, nawawala sa atin ang meekness? Sa pagpilit natin na makuha ang katarungan na gusto natin, malaki naman ang mawawala sa atin at yon ang kaamuan. Tingnan mo ang mga taong sumisigaw ng katarungan, kahit na sinasabi naman ng Diyos na siya ang hatol, kagaya doon sa sinabi sa verse natin kanina. Sa takdang panahon, sila ang mga taong restless at walang meekness dahil gusto nila ang katarungan at ay agad na ipataw. Upang maging maamo, kailangan natin maging magpasakop. At upang magpapasakop, kailangan natin ng ganap na sumuko. In order to us to be meek, we need first to be submissive. In order to us to be submissive, we need to fully surrender. Kaya yun po ang sequence. Para tayong maging meek, kailangan tayong maging submissive. Para tayong maging submissive naman, kailangan natin ng sumurrender. Hindi ba nakakapagod? Fully surrender your rights to the Lord, and you will find peace. And the peace will make you meek. Ganap na isuko ay yung karapatan sa Panginoon at makakatagpo ka ng kapayapaan at ang kapayapaang ito magdudulot sa iyo ng kaamuan. Kung papaano sa kababaang loob, kailangan natin di ba nung kanina, ang katambal nung pagkakaroon natin ng mahinaang tugon ay patient. Ngayon naman, para maging submissive tayo, kailangan din natin magkaroon ng humility. Kung paano sa kababaang loob, kailangan natin isantabi ang ating sarili, gayon din naman sa meekness. Kailangan natin maging selfless, nang sa gayon ay magawa natin ng kusang loob ang kalooban niya. Kasi kapag selfless tayo, di na natin ipinipilit kung ano man ang ating sariling gusto. Sa kung paano kagaya dun sa Lucas 2:24, hindi na ipinilit ni Jesus yung sarili niyang gusto. Tanong, kapag ba tayo walang humility, ay makakapagpasako pa rin tayo sa kalooban niya? O makakapagpapakita pa rin pa tayo ng kaamuan? Kung wala tayo ng humility, kaya ba natin magpasakop? Ang sagot ay hindi. Sapagkat ano bang kabaliktaran ng humility? Hindi ba po pride? Kapag pride ang mayroon sa atin, imbes na may humility, nagiging full of ourselves tayo, nagiging selfish tayo, at kapag ganito, napakalabo na makita at masunod natin ang kalooban niya. Sapagkat ang sarili lamang natin na nakikita natin. It is impossible to be truly meek without humility. For pride rules where humility is absent. Sa Tagalog po, napaka-imposible na maging tunay tayong maamo kung walang kapakumbabaan. Sapagkat kung walang kapakumbabaan, ang kabaliktaran lamang nun naroon ang ating pagiging mataas. Submission to God's will ay reflection po ng ating pagiging meekness. Ang pag-reflection din yon ng pagkakaroon natin ng malalim na kaugnayan sa Kanya. Kaya yung pagiging submissive natin sa Panginoon, yun ay reflection, na-mirror nun, yung pagkakaroon natin ng meekness, sa pagkakaroon natin ng malalim na kaugnayan sa ating Diyos. Ang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos ay nagpapakita sa atin ng kaamuan at malalim na kaugnayan sa Diyos. At gayon din naman, ang kaamuan nagigain natin as we daily submit to our God. We wrestle, nakikipagbuno tayo araw-araw kung paano nakipagbuno si Jesus sa kanyang sarili upang maipakita natin ang kaamuan kagaya ng ipinakita ni Kristo. Kaya yun po ang pangalawang punto natin. Yung una, paano natin maipapakita ang kaamuan if our power is under control. Yung pangalawa, if we have a patient response. Itong pangatlo, paano natin mapapakita yung kaamuan na mayroon tayo kapag tayo naging submissive sa kalooban ng Diyos. Bilang pagtatapos, ating natutunan
na ang tatlong bagay kung paano natin may papakita ang kaamuan. Na una, kailangan may control tayo sa kapangyarihan na tayo. Kasi we cannot be meek when we doesn't have a control. Kasi useless nga yung power na mayroon tayo. Dangerous yun. Yung wala naman tayong control sa power na yun. Kaya power under control. Sa pangalawa naman natin, natutunan natin na kailangan natin maging mahinahon ang ating tugon sa kung anumang sitwasyon, a patient response, sapagkat ito yung nagpapakita ng ating pagmamahal sa ating kapwa. At yung paghuli naman, for us to be able to meet, kailangan nating matutunan na magpasakop sa kalooban ng Diyos, submission to God's will. Ito yung pagsuko, pagpapakumbaba, at pagiging masunurin sa kung anuman ang nais niyang ipinagawa. Ngayon alam na natin mga bangin ito kung paano natin maipapakita ang kaamuan. Maaaring iniisip natin na napakabigat naman ang katotohanan ito. Sadyang oo, napakabigat ng katotohanan ito. Sadyang hindi natural sa atin maging maamo o mahinahon. Alam kong mahirap, pero hindi naman sinabi na hindi natin makakaya o magagawa. Ito'y imposible sadya kung tayo sa sariling kakayahan natin naasa. Kaya't nariyan ang banal na Espiritu na handang tumulong sa atin sa lahat ng panahon, pagkakataon at sitwasyon. Ang kailangan lang naman natin ay maging bukas at honest na amin na hindi natin kayang mag-isa. Gayon din naman, kung paano yung pagiging makatuwiran, yung pagpapractice natin kabanalan at pagsisisi natin sa araw-araw, ay araw-araw natin pinipili. Yung pagiging magkakaroon natin ng kaamuan ay dapat araw-araw din natin pinipili. Yun ay isang desisyon na dapat natin pinipili araw-araw. At tandaan po natin na ang mga bagay sa buhay natin ay proseso. Kaya't given na hindi in just a one snap, tayo magiging maamon agad. Ang mga bagay sa buhay natin ay proseso. At doon po sa trabaho, nagawa ko lang yung concept na much better yung 1% every day tayo nag-i-improve. Kasi yung tayo, hindi kasi naman, yung kasi natural na hindi naman tayo agad-agad mag-i-improve. At least 1% every day, tayo nag-i-improve. Tapos di ba sabi mo nung kanta, may nagsasabi na kanta na binabago mo ako araw-araw. Kaya't continuously changing yung pagiging maamo natin. Hindi siya agad-agad. Kasi ang mahalaga po yung pagkakaroon natin ng consistency. Kasi for us to grow, kailangan tayo consistent. Naway naging hamon ang mensahe ngayong umaga para sa ating lahat. Naway natutunan natin kung paano magpakita ng kaamuan sa anumang sitwasyon o maging sa anumang panahon. Yun lamang po at mapagpalang umaga po sa ating lahat.